Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung ating astrological reading for Pisces. Ayan, be sure to check your sun, moon, and rising sign dahil pwedeng magbigay ito ng messages para sa'yo. Okay, Pisces, let's start your reading. Actually, meron akong ginawang reading, Pisces, sa sign mo, no? New moon and full moon, ano yung maaaring maging effect sa'yo nito October 2024. So, check mo yung video na yon. In-upload ko na yon. But, ngayon kasi, yung reading natin, magko-concentrate tayo sa solar eclipse in Libra. Tapos, ano yung mga pwedeng mag-end sa'yo. Okay? Actually, kasi solar eclipse, ang effect kasi nito, pwede tumagal until April 2025. I mean, new moon. Ayan, October 3. Dito sa Philippines, yung sa ibang part of the world, October 2, nangyayari itong solar eclipse na to. Pero, yung iba, pwedeng nangyayari na weeks before pa lang ng pinaka-solar eclipse, pwedeng nangyayari na itong mga pangyayaring babanggitin ko. Okay? Pero yung iba nga, pwedeng weeks after the eclipse, ayan, pwedeng maramdaman, and then yung changes na yon, mga pangyayaring yon, pwedeng magtagal siya until April 2025, yung effect, yung pinaka-effect niya. Okay? So, let's start. Guys, please do comment down below. Alam mo, napapansin ko, napakadalang mag-comment sa akin ng Pisces. So, matutuwa ako kung magko-comment ka lagi sa akin. Dahil, magaganahan akong mag-reading kung lagi ka nagko-comment sa akin. So, yan. Napapansin ko may mga nagko-comment, wala pang Pisces, ganyan. Halos nahuhuli ko kasi talaga ang pagre-record ng video ng Pisces kasi po ganun. Medyo hindi po masyado nagko-comment. So, hopefully mag-comment ka para makita ko na marami akong subscriber pala na Pisces din. So, maganahan ako magawa ng reading para sa'yo. Okay? So, let's start. Okay, Pisces. Yung main agenda kasi nitong new moon solar eclipse na to is na maybe yung iba para sa mga secret relationship dyan, there's a possibility of secrets na pwedeng ma-reveal, mag-resurface, lumabas, this is solar eclipse, this is something na hindi alam, partnership, relationship na pwedeng hindi alam ng iba, pero pwedeng ngayon mag-resurface siya or malaman siya. Especially may rebellious energy ng Black Moon Lilith, and then pwedeng magkakasama yan. Maybe it has something to do with the past, no? So, pwedeng kung ano man yung mga itinatago regarding maybe a friend, relationship in the past, pwedeng mag-resurface siya ngayon. But this event is like a lesson for you and every one of us, no? Para harapin kung ano ba yung talagang gusto mo sa buhay mo, ano ba talagang goals mo, ano ba talagang gusto mo emotionally as a person. 'Di ba? Hindi pwedeng kasi kung anong gusto ng ibang tao para sa iyo, ano ba yung nakagawian, ano ba yung nakasanayan. But this time, ano ka ba as a person? Ano ba yung mga gusto mo mag-manifest ngayon sa buhay mo? So, 'yon. And also, Pisces, during this time, it's definitely the period, no, of healing para sa iba sa inyo. Traveling, yan. If you want to go abroad or may mga gusto kang makakonect, international connections, high chance of having that during this time. And nakikita din natin that you will be the kind of person na medyo mataas ang ego during this time. But yun nga, kasi ikaw ang masusunod ano ba talagang gusto mo? Alangan namang lagi na lang sila, 'di ba? So all eyes will be on you. Okay? There's a high chance na you mas ma-attract sa'yo yung mga tao, especially those people who are spiritually connected sa'yo or nakakaramdam ka ng spiritual connection sa kanila. Mas mapapansin ka nila ngayon during this time. And also at the same time, like your soul tribe. And high chance of you meeting your soulmate during this time. Pwedeng si soulmate mag-take ng actions towards you.
and there's a high chance of kahit may limitasyon or ikaw ito na binibigyan mo na limitasyon yung sarili mo, there's a possibility that these people na gustong kumonect sa'yo kasi nakakaramdam sila ng spiritual connection ay makikipag-connect sa'yo during this time. Especially, nagkakaroon nga ng pagsasama-sama yung ating mga planets like the planet of Mercury, Moon, Sun, Lilith, and the South Node is here. So, people in the past. Yeah, yung mga taong like may unfinished business ka pa sa kanila, there's a high chance of them resurfacing in your life, babalik sa buhay mo, and might be to teach you a lesson or maybe to help you with regards sa mga lessons na dapat mong pang matutunan sa buhay mo. Okay? So, yeah, I can see people taking actions papunta sa'yo or vice versa, pwede rin namang ikaw. Some of you will discover new hobbies, new talents, and nakikita natin yung pag-take ng actions mo towards that. And in order for yung iba sa inyo, maybe pwedeng may mga new beginnings but at the same time endings na gagawain kasi gano'n naman talaga, yung transformation and changes. Minsan dun sa mga new beginning, kailangan din munang may mag-end, okay? And maybe some of you ending of like a business kasi naramdaman mo yung feeling na parang hindi mo naman talaga gusto itong bagay na ito. Pagtatapon ng mga gamit na hindi naman na like nakakatulong para sa'yo or maybe like a previous hobbies, no? For example, dati gustong-gusto mo tong K-pop na to. Example lang to, no? And then, nagbili ka ng mga merchandise na may kinalaman dito, but then now you realize, hindi mo na to gusto. I have already outgrown yung iba, mga damit, no? Pagtatapon ng mga damit. And maganda yon gawain during this time, especially dahil pwedeng magkaroon ng mga bagong learnings, kaalaman sa'yo. Maybe new sets of collections, new sets of clothes, and kung naman yung mga itatapon mo ngayon sa buhay mo, definitely may mga mapapalit na bago para sa'yo. Okay? And mas magbe-benefit or magiging maganda ang effect nito sa'yo. Okay? So, ang maganda nito kasi before in the past, nagkakaroon ka ng limitations or nalilimitahan yung mga pinaniniwalaan mo, but during this time, pwedeng mabago yon, complete transformation para sa'yo regarding sa mga pinaniniwalaan mo in the past. So, maybe in the past, gusto mo maging ganito in the future or maging ganito yung maging ganito ka, but then pwede magkaroon ng pagbabago nun, ay ayoko na palang maging ganyan. Ayan. So, you will be highly intuitive during this time. Use that. You are actually a Pisces. You are someone na very mysterious, and alam mo yon, yung dreams mo talagang may mga messages. Especially the Neptune is currently in your sign. It is at home at Pisces. Napakaganda nito. Pwedeng may mga mabagong dreams sa inyo, and pwedeng you have to check your dreams, guys, during this eclipse. During this eclipse, magiging ma-heighten or malakas ang ating intuition, ang ating connection sa spirituality. And then, during this time, pwedeng mas magising ka sa katotohanan because through your dreams, may mga messages dyan. May mga messages dyan. You have to notice your dreams, i-write down mo, isulat mo ano ba yung napanaginipan mo, and then kinaumagahan, isulat mo yon, intindihin mo yon, or maybe there's a particular message there. For example, nakapanaginip ka eating chocolate, and then you have to search that in Google. Napakadali na, accessible na ng Google. You can search the meaning of that through Google, and that could help you sa situation mo. Okay? Halimbawa na naginip ka ng yan nga, eating chocolates, and then you will search it on Google, and then you will see kung ano yung meaning nito. Magiging maganda. Pag sinabi maganda ito sa
Eating chocolate, eating sweets is something good pagdating sa mga business and money. So this is the time na show up yourself. Kasi nga, maganda yung senyales sa panaginip mo. Sabi doon sa panaginip mo, magsha-shine ka, which is nakikita naman natin sa chart ngayon or sa placement ng planets ngayon, talaga magsha-shine ka ngayon. So use that opportunity for you to grow, for you to manifest money, and etc. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.